Alright mga tol, pag-usapan natin patuloy ang mga usapin na nauukol po doon sa mga nakalipas po na pagdinig sa pagharap po ni Duterte sa Senado, no? Kung saan yung investigasyon sa EJK, which is marami, no? May makikita tayo na mga punto kung bakit nga ba sinasabi ng ilan ito ay luto na laban, no? Laban talaga kasi question at pagsagot, labanan po talaga ng kaisipan at mga sagutan. Kung di ka alisto, kung di ka mag-iisip, ay makikisabay ka lang, makikiride ka lang sa flow na nakaset up. Kung nakaset up ba talaga? Kasi sabi ng iba, luto nga daw ito eh. Totoo nga ba? No? Bago po natin umpisahan ang lahat ng yan, guys, lagi po nating pinapaalala na hindi tayo kailangan maging supporter, maging panatiko nino man na politiko. Si Duterte man yan, o si BBM, si Lenny, o sino man, anumang kulay yan guys. Kahit rainbow man yan. Meron bang ganun? Tumakbo rainbow. Okay, so ang punto ko lang naman, hindi natin kailangan maging one-sided. Neutral muna tayo. Saka natin timbangin kung ano yung mas tama. Tutulan natin ang lahat ng mali. Pag tama, susuportahan po natin. Yan lang po yun. Ganun lang po simple. Whether sino man ang nagsabi niyan. Halimbawa, di ba? Hindi ka na supporter nino man. Ang tinitignan mo na lang kung ano sinasabi nila. Kung tama, hindi susuportahan natin. Kung mali, huwag natin supportahan. At yan nga po, play po natin yung video na ito. Saka po tayo magbigay ng opinion ayon sa mga reaksyon, sa mga salita ng ating dating Pangulo na si Duterte. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. Let's go! So yun na nga mga tol, bago ang lahat, i-play po muna natin itong video, saka po tayo magbigay ng opinion. Maiksi lang naman to, no? Kasi nakakat na from the original na mas mahabang pagdinig. Ito po ay maiksi na lang, nasa shorts ng YouTube. Depends on, ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on the record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor, ako alam ko, dumaan ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, yan salamat kayo, Mr. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never had Totoo a po, chance Mr. Chair. to solve the problem of the community. Thank you, Mr. President. Thank you for putting it on Hindi record, tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Silence, please. Osaa, silence the... Alright, so pinapanood po natin na may kaunting palakpakan pa nga sa dulo guys. Siyempre nga naman, para dun sa, lalo, siyempre sa supporter. Wala nga naman di ka supporter. At kung mapalakpak ka dyan, isa ka sa supporter ni Duterte. Or siguro kung di ka mo supporter, baka natuwa ka dun sa part na yan. Hindi ko alam kung anong dahilan, no, ng mga tao, bakit ang dami nagpalakpakan. Ito po yung Senado. Kailangan ang mga tao dyan ay hindi political ang kaisipan na ginagawa ang trabaho. What do I mean by what I'm saying right now is yung kanilang, diba, lahat sila senador o mga senador ang nariyan. Yan nga po yung Senate hearing, pagdinig sa investigasyon ng EJK. Pag mayroong pumapalakpak po dyan kay Duterte, one-sided po yun, no? So, masakit man pakinggan, magiging one-sided po yun. Hindi po tayo anti-Duterte, pero magiging ganoon po yun. Hindi magiging patas. Paano kung puro supporter na ni Duterte ang nariyan sa Senado? Di, yun na yung magiging mas matimbang kung ano yung sabihin ng ating dating Pangulo. Kahit na ano pa yan, susuportahan mo eh. Kasi panatiko ka nga o supporter ka eh. Yung kabila, madedehado or hindi na pakikinggan kasi mag-isa ka lang dito, wag ka dito. Parang ganun yan, diba? So hindi dapat maging ganoon.
Well, anyway, bakit ko pa binabanggit yun? Kahit binanggit ko po yun, neutral tayo. Sa sinabi po ni Duterte, ako po'y naniniwala, totoo naman. Kung kino-question nila si Duterte, ang ating dating Pangulo, sa kanyang mga naging trabaho, sino nga ba naman si Risa Hontiveros? Hindi naman siya naging Pangulo. Hindi naman siya nakakaunawa. Yun ang dumarating, no? Malayo ang pinag-iba nyo ni Duterte. Parang ganon. So, marami maniniwala doon sa part po na yun. At ako man ay naniniwala magkaiba talaga sila. Mas maraming alam si Duterte pagdating sa mga bagay-bagay. Pero kung magiging fair lang tayo titingin, kung titingnan natin mabuti. Oo, tama. Mabuti yung layunin. Gusto niya mapabuti ni Duterte ang mamamayan. Sabihin na natin, purely yun ang intention, ha? Pero tao lang tayo, no? Di natin alam ang isip puso ng mga kapwa po natin. Pero ayon sa kanilang mga sinasabi, kung ano lumalabas sa kanilang bibig, yun po yung titignan natin. Sabi po ni Duterte ay gagawin niya uli kung ano yung ginawa niya dati. Kung ano yung ginawa niya dati, yun po ay mauulit pag siya ay nagkaroon po ulit ng kapangyarihan. Disclaimer lang mga tol, ha, yun ay ayon sa aking nauunawaan, pagkaunawa sa mga sinabi po ng ating dating Pangulo. Pero ito ba ay nararapat? Ito ba ay tama? Ikaw ba ay dapat maging confident sa dati mong trabaho, sa dati mong ginawa? Kung merong question, kung merong anomalya, kung merong hindi magandang nangyari sa iyong pamamalakad. Ang sinasabi ko, ang aking pinupunto, ang layunin ng war on drugs ay maganda. Masugpo ang droga at iba't iba pa mga kriminalidad ay mapahinto. Pero aminin man natin o hindi, ako po, isa po ako sa naniniwala na may mga nagmamalabis. Hindi man directly kay Duterte, diba? Pero sa kanya nang galing, diba? Yung mas matigas, mas tawag dito, mas mapangahas na pagsugpo sa kriminalidad, lalo na sa droga, sa kanya po nang galing. Kaya siya po yung tinitignan na imahe ng EJK. Kaya whatever na nangyari po sa nakalipas na administrasyon, merong lapses, merong mga naging problema, merong mga nagmalabis, merong illegal na mga proseso, merong nadawit na inosente, may nadamay, may mga inosente na hindi naman dapat, yun ang kinalagyan, maaring nakulong, maaring namatay, ano man yan, yun yung magiging imahe mapupunta sa kanya, literally, sa karamihan, lalo dun sa mga apektado. Hindi naman tayo apektado, diba? Kaya wala tayong magagawa. Pero bakit mahalaga po na pinag-uusapan natin ito? Para sa akin, kung malinis ang intensyon ko, malinis yung kaisipan ko, yung gusto ko mangyari, bawa ako si Duterte, nakalipas na panahon, pure yung intention mo, natural magiging confident ka din dun. Pero what if yung proseso, yung mga naging kakulangan mo ay lumilitaw, hindi gaano nakita yung ibang mga dapat pala tinignan, meron palang mga, halimbawa kung merong hindi na panagot, merong namatay na bata, ganito, ganyan. Para sa akin may room for improvement. Kung ano yung ginawa niya dati na merong mali, yun hindi na po dapat maulit. Pero kung may tama na ginawa, dapat maulit yun. Yun po yung sa akin. Pero kung ibig sabihin po ni Duterte, wala siyang pakialam kung may madamay na inosente, basta magawa yung tama na sa tingin niya yun yung dapat gawin, para sa akin questionable po yun. Pagdating naman kay Risa Hontiveros, kung ginagawa lang nilang trabaho nila, dapat gawin nila ng legal na paraan para hindi magiging questionable, para magiging legitimate ang mga akusasyon, mabigyan ng pruweba, mabigyan ng pagdinig na tama, matimbang yung katotohanan, kung ano yung katotohanan at hindi katotohanan ay lumabas, para mas makapanuri maging ang mga husgado, magkaroon po ng paglapat ng patas na tama. Kasi hindi natin, sabihin na natin kung mali, kung may naging mali, hindi mo pa rin makukorek ang isang mali ng isa pang mali, dapat tama. So yun lang mga tol, yun po yung ilan sa opinion ko. Pero syempre marami po ang supporter ni Duterte, hindi po natin may pagkakaila, pero naiiba rin po yung trend gawa ng
may mga usapin ng pagtatraidor sa ating bansa, national problem, no? National threat, pagpasok ng mga illegal Chinese nationals, pogo, kamakailan, no? Later, before nga is may mga nakikita pa na damit ng sundalong in-check na sundalo, no? Yung army uniform nila. Correct me if I'm wrong, ha, disclaimer lang. So yun sa mga naalala ko. Kapag ka si Duterte ay suportado ang China, yun ay isa sa malaking negative sa akin. Pero pagdating sa EJK, controversial yan. Sila man ay ina-admit nila, nakakalungkot, may mali, may mga nadamay na inosente. Pero hindi mo sasabihin na ganun-ganun lang yun. May kailangan managot dun. At sino ang mananagot? Sino? Ano ang magiging pananagutan ng ating dating Pangulo doon? Yan po yung magiging mga question doon. Dapat ba siyang may pananagutan doon or wala? Meron siyang kakulangan ba? Wala. Yun po yung tinitignan sa investigasyon. Hindi pwedeng one-sided tayo. Otherwise, magiging emotional lang tayo. Magiging bulag na panatiko po tayo ng mga tao. Hindi dapat maging ganun. Dapat gising po tayo. Gising ating kamalayan. Makapag-desisyon po tayo ng tama at hindi tayo usap lang. So kung may mga gusto kang sabihin, ikaw, anong opinion mo dito? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell. Kita ulit tayo sa susunod na video.